Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ngayon pong umagang ito ay inilulunsad sa pangunguna ng ating Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Kasalukuyan pong nasasaksihan ng ating Pangulo kasama ang mga kagalang-galang na opisyales ang ginaganap na clean-up drive dito sa Bully Creek, Pasig City. Samantala, ang ating MMDA chairman ay nagbibigay ng isang briefing. Kasama po sa clean-up drive na ito ang ating mga butihing kasapi mula sa iba't ibang government agencies at non-government at civic organizations mula sa Armed Forces of the Philippines, Lucio Tan Group, ang Freemasonry, Hunter Reserve Officers Training Corps, Grab, ang CAS, Move It, Joyride, InDrive, Knights of Rizal at Apo Fraternity. Atin pong nasasaksihan ang pangongolekta ng mga water hyacinth o water lily at iba pang mga solid waste mula sa Ilugin River o Bully Creek. Ang mga nakolektang iba't ibang solid wastes ay dadalhin sa mga processing facilities upang makagawa ng iba't ibang mga byproducts. Dito po sa Bully Creek, maliban sa basura ay may mga makakapal na water lily na kailangang matanggal upang masiguro ang patuloy na pagdaloy ng tubig upang maiwasan ang pagkaipon nito na maaaring makapagdulot ng matinding baha. Ang mga byproducts na ito ay ating ginagamit sa mga MMDA Linear Park projects at seedling propagation para sa iba't ibang uri ng mga halaman. Ang iba naman ay aming ibinabalik sa komunidad sa pamamagitan ng results-based incentives, kung saan ang barangay na may maayos na solid waste management program ay nakakatanggap ng mga produktong ito. Ang process flow po ng byproducts from water hyacinth to lily pots and charcoal brisket ay ang mga sumusunod. Una po, may manual collection o mechanically through the procured water hyacinth harvester. Sunod po dito, ang nakolektang mga materyales ay magkakaroon po ng segregation mula sa roots, stalks, and leaves. Ang mga roots po ay pinipiga upang mabawasan ang moisture through a press, habang ang mga stalks naman po ay ini-strip through a fiber extractor machine. All materials are then air-dried in the greenhouse, but in case meron pong ulan, meron naman po tayong electric dryer na ginagamit. The processing of materials is then carried out with the use of machinery. Sa dried roots po, ito po ay carbonized, pulverized, mixed with dried coconut husk and cassava starch to bind the materials, and the mixture is placed in a briquetting machine to be molded into charcoal form. Panghuli, ang final products po ay ini-air dry. Ang dried fiber products ay placed in a molder bound with the use of wood glue diluted in water. The final products are air dried and the dried leaves are composted. Ang byproducts po ay distributed to different stakeholders for use in parks, community gardens, and nurseries.
Sa puntong ito, ang ating mahal na Pangulo ay kasalukuyang bumibisita sa Mobile Recovery Facility kung saan makikita ang iba't ibang byproducts mula sa mga na-recover na solid wastes. Ang mga nakolektang plastic wastes ay maaaring makabuo ng plastic bricks. Samantala, makakabuo naman ng hollow blocks at bricks mula sa mga glass wastes. Ang mga nakolektang water hyacinth o water lily ay maaari pong makabuo ng mga lily pots at charcoal briquettes. Atin pong masasaksihan ang mga residente mula sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City ang pagpapalit ng mga nakuha nilang mga recyclable solid waste sa mga iba't ibang basic commodities tulad ng noodles, delata, bigas, sabong panlaba at iba pa. Ito po ay sa ilalim ng Recyclable Mo, Palit Grocery Ko program. As part of the community-based solid waste management initiatives of the MMDA, we have implemented the Mobile Materials Recovery Facility Project, or also known as the Recyclables Mo, Palit Grocery Ko program. Meron po ditong project orientation and distribution of passbooks. Predetermined barangays are first gathered for introduction of the project and discussion of the exchange mechanisms, where the passbooks for recording points are also distributed to enjoined residents. The scheduling and determination of collection point. The MMDA, together with the barangay executives, agree on a schedule and area for collection of recyclables. Points are provided to the residents depending on the recyclables surrendered, which will be recorded in their passbooks. Below would be the corresponding point system. For the grocery distribution, depending on how many points were gathered, the participating residents may exchange these points for goods.
Recyclables are then brought to partner recycling centers for processing and upcycling. Sa puntong ito, kasalukuyang nasasaksihan ng ating mahal na Pangulo ang mga nagaganap na sabayang clean-up drive sa iba't ibang lugar gaya ng Catmon Creek sa Malabon City. Kaway-kaway po mula sa Catmon Creek. Magandang umaga po, mahal na Pangulo. Mula naman po sa Pinagsama Creek sa Uy, Taguig ayun na. City. Hi! Kamusta po sa Magandang umaga Pinagsama po, Creek? Pangulo. Mula Magandang umaga sa inyo. Narinig niyo ba ako? Good morning. Morning kayo! Oo. Oo, maganda na yung creek ninyo. Malinis na. Kayo din. Kaya, Oo. That was, pinagsama yun. Ito pinagbuhata. Dito tayo. Dito po tayo sa Pinabuhatan sa Bowling Creek. So, may kampo ka, Catherine. Tapayan. Ayan, Bonoy, Tatmon, tsaka Pinagsama. Ganun pa, ganun din. Ang kapal-kapal din. Sa Bonoy, makapal. Bira, ang laking ano talaga, oh. 172 po yata yung bricks natin dito sa Metro Manila. Yung mga tupad. Yung? Tupad. Ah. Yung mga tupad Oo, beneficiaries. tupad ito. Mr. President, kasama po. Binigyan po kami ni Secretary Denny ng 500 Oh, tama. na ginagamit na po natin Oh, kasama cash, po. para ng may mga cash for work, oo. Tapos Wala. may mga Pero volunteers. hindi tatagal, mag-organize na yung mga, ano, mag-organize siya. Oh, they'll organize themselves. But that's not a bad thing. Okay din Tuloy yun. na rin sila sa livelihood. Mm. Medyo maayos po yun. May mga river warriors din po ang DNR na kasama po natin. Ah, meron ka. Opo, Estero Warriors. So, tulong-tulong po. Simultaneous. Ito medyo marami nang nakulit na. Sa Hagono eh. Ano lang po, may heavy equipment naman tayo, Mr. President, sinasalo na yan para mas mabilis. Dito lang po kasi pag maliliit, ito po yung challenge namin, Mr. President. Pag maliit, hindi masyado maabot ng heavy equipment natin. So, ang ginagawa ay tinatapo, tapos sasalukin na po ng heavy equipment doon sa may tulay. Ganun po. Ang bira. Magandang maga. Ganun ba? Ay, hello. Magandang maga sa inyo. Good morning, good morning. Kasing Hunter ROTC street dito. Ang dito, Ina-adapt dito. po nila. Kayo, okay, adopt a Mga strip. descendants Yan din, po. sir, yung project ng tatay niya nung college pa ho ako noon. Ayo, ano? Eh, no, senior na. Oops.
morning. Good morning, everyone. We are here because we are launching the program that's led by MMDA on what we call the Bayanihan Estero Program. And what that essentially means, lilinisin natin itong mga estero natin. Hanggat makita na talaga ninyo kung gaano kakapal yung water hyacinth, at gaano karami yung kailangan talagang kolektahin, gaano kababaw na yung tubig dahil sa siltation, hindi mo talaga, kahit na mga picture lamang ang nakita mo, ibang-iba talaga pag nakita mo gaano kakapal ito. Sa dami ng water lily, ng water hyacinth pala, sa dami, kahit na sa yung mga nagtatrabaho doon, dinalakad nila, nakakalakad para silang Jesus Christ, lumalakad sila sa tubig. Oo, talagang ganun kakapal ang nasa ilalim. Kaya kaya pati tao kaya na maglakad. But that's why we have encouraged this, kasama natin ang DOLE, of course the DILG, all our local government officials, and all the political leaders. Kailangan natin magsama-sama, magkaisa at pagtulungan ito. Dahil alam naman natin ang matinding usapan sa nakaraang ilang araw ay yung flood control projects. O sige, tinignan din natin yan. Kahit maganda na lahat ng flood control project natin, kapag ganito pa rin ang ating estero, wala rin, mababaha pa rin tayo dahil walang madaanan yung tubig, mababaw na yung tubig, kakaunti na lang ang dumadaan na tubig, pataas ng pataas ang level ng tubig. So, talagang kailangan bigyan natin ng pansin itong problemang ito. And this is our response. At maganda naman dahil mula nung inasimulan natin, there were 23 esteros that we wanted to clear. Bago dumating ang krising, nakapag-clear na tayo ng isang dosena, 12 estero na nalinis na natin. Kaya't kahit papaano, nabawasan ang epekto. Wala tayong magagawa dahil sa dami ng bagsak ng tubig. Ngunit makikita natin kapag malinis ang mga estero, mabilis din mawala ang baha. Kaya naiiwan ang baha dahil walang madaanan ng tubig at tatagal talaga na may tubig sa mga bahay-bahay ng ating yung mga lalo na yung mga nakatira dito sa tabi ng mga creek natin. Kaya lahat ay kailangan natin makipagtulungan, local government, national government, MMDA, lahat ng mga volunteer groups ng civil society. Meron tayong grupo rito ng mga veterano ng RO at sila ay inadapt nila ang isang section. Ibig sabihin, that's their responsibility mula ngayon na yun ang silang mamamahala para tiyakin na ayusin yan. Kaya pasalamatan natin sila. Tama yan. Magandang alimbawa sa atin yan. Bawal mag-retire. Hindi talaga bawal ang mag-retire dito. Kaya sana naman yung ibang grupo, other civil groups will do the same. And adopt a certain section at sila ang mamamahala sa paglinis at pagtiyak na may dinadaanan yung tubig. Kasabay nitong paglinis, meron din desiltation dahil talagang tumataas ang tubig, mababaw na yung tubig dahil sa siltation. At wala rin tayong choice dun. Kaya hanggang sa watershed development, kasama dito sa solusyon na ito, dahil yung watershed kung saan nanggagaling yung tubig, pagka maraming puno, hindi nadadala yung lupa. Hindi magsisilt ng ganito. Kapag maraming puno. Kaya kasama sa watershed development na magtatanim tayo ng puno para hindi madala ng tubig yung lupa na dinadala dito sa mga creek natin hanggat maging mababaw kaya nagkakabaha. Kaya malaking proyekto ito na sa flood control, hindi lamang sa pagpatayo ng yung talagang slope protection, yung mga dike,
hindi lamang yun. Ito, kasama na ito, yung pagpalinis, pati watershed development sa taas kung saan nanggagaling yung tubig. Kaya yan ang aming ginagawa para parang adjustment natin. Kailangan na talaga tayo mag-adjust sa climate change at kahit anong gawin natin, ay hindi natin mapipigilan ang tinatawag na climate change at ang pagbigat ng dating ng bagyo at pagdami ng pagbaba, ang dami ng pagbaba ng siltation at ang daming mga nagiging basura na hinaharang yung creek natin, sinisira yung mga pumping station natin. At yun ang isang malaking bahagi sa flood control na hindi pa natin naaayos. Ngayon na inaayos na natin. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Salamat sa inyo lahat, mga volunteer. Salamat sa MMDA. Salamat sa lahat ng iba't ibang departamento. The local government, of course, the mayor is here, the congressman is here. Nandito tayong lahat. Kailangan talaga natin hanapan ng solusyon nito. At hindi na maaari na basta't pababayaan natin na every year na lang ganito ang nangyayari sa ating mga kababayan na binabaha sila. Kailangan i-evacuate. Kaya gumawa tayong paraan. Meron na tayong paraan. Pagbutihan na lang natin ang ating paglinis sa ating mga estero. Kaya pagpatuloy natin itong ating project na itinawag natin na Bayanihan Estero. So, maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Maraming salamat po, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paglulunsad ng Bayanihan sa Estero, Malinis na Estero, Pamayanan Protektado. Muli po mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr.